Parang yung sa sa mga class assignments lang, na group assignments, tapos yung isa lang yung kung nag-take na credit. Kasi nag-ano naman daw, luto naman daw ng pancit canton yung isa. Papakialaman, ako talaga ng ganun, big deal talaga sa akin yun. It's like stealing for me. Ganun. Tapos kunwari, guguluhin okay, mo. Okay, dahil yan, tatawagin natin sa stage si Edge. Tatawagin natin sa stage si Edge. Edge, anong masasabi mo sa... Open forum ba to? Open forum to, Edge. Sorry. Sir, dapat ako yung tinawag mo. Inaway ko yun. Sayang, kailangan natin opportunity na yan. Kaya namin yun. Dapat tinawag mo kami ni Jana para kami yung lumaban sa kanya. True. Eh di sana umiyak ako doon, nagdrama ako, kanasuhan natin sila. Ganon, di. Sayang. Sayang opportunity. Minsan emotion talaga gets the better of you, tapos pagpikit mo, nawala na siya kasi sa mga nasabi mo ganun. Umugot. Pero yun yung Vince. Guys, ligawan nyo na si Vince, please. Kasi wala kasi akong tiya. So, pwede tayo mag-usap sa harap pa sa CR, sa harap pa ng mama mo, papa mo, lola mo, sa harap ng Diyos, gano'n. Talagang i-confront ko siya, like, tas hindi ako magpapakyut na parang, uy, parang may ginawa. Sabi ko, bakit po ninakaw yung idea? Like, ninakaw yung term na ginagamit. Taken aback, agad yung kausap ko. Gano'n. So, in short, see value in yourself and don't get taken advantage of, especially in love life. Pag talaga si Vince nagsasabi, parang analim talaga ng hugot. Parang hugot na hugot si Vince. Broken hearted ka pa, Vince, no? Thank you so much, guys, for joining our book club today. So, ang discussion natin is on 48 Laws of Power, chapters 7 to 9, or kung saan man tayo umabot. Ang lead natin for today ay si Vince. By the way, sa mga followers namin, single po si Vince. So, automation specialist, project manager, fresh grad. Ligawan nyo na po. Yeah. Ligawan nyo na po si Vince. Go, Vince. No. Yung law 7 to 9, tukol lang siya sa... Medyo very related siya dun sa mga previous na laws, which is makikita naman natin as we discuss. So, dun muna tayo sa law number 7. So, law number 7, get others to do the work for you, but always take the credit. Medyo wild. Pero it's mostly talking about parang yung sa sa mga class assignments lang, na group assignments, tapos yung isa lang yung kung nag-take na credit. Kasi naman daw, luto naman daw ng pancit canton yung isa. Nag-offer naman. Deserve yung name sa project. Pero it's also about leveraging other people's skills and outsourcing those to other people na more likely than not mas magaling sa'yo, which is more efficient when working together. And it's also about giving yourself credit as well, kasi other people can take that credit from you when you work hard for it. So it's also about maintaining your reputation and your achievements around you. So it can be for work, or it can be for your business as well. And yung mga examples na binigay sa sa book, yung siguro mas infamous na case nun ay yung kay Thomas Edison, yung mga inventions niya, and kay Tesla din. Alam ko may mga videos about this on YouTube.
which is papanoorin ko pa, pero naririnig ko nga na nagtatalo yung dalawa. Kasi si Edison kumuha lang kinuha yung idea ni Tesla, I think. Or at least dun sa book, yun yung sinasabi. Maraming na-credit kay Thomas Edison. Pero yung pinakamalala siguro yung kay Tesla kasi marami rin siyang ginawa. So naglaban yung dalawa. So pwedeng manakaw sa'yo yung efforts mo tapos hindi ka magkakaroon ng proper compensation. And ganun din pag sa personal life. Yung mga ideas na sinashare mo sa iba na medyo pulido, pwede nang i-execute tapos kinuha ng iba. Nagtatayin din siya doon sa strategic silence. So, nagkaka-relate na yung mga ibang rules or laws pala. Yun lang naman yung law number 7. Pero sa inyo ba? Sa life nyo ba? Meron bang mga naging instances na may ginagawa kayo or may output kayo tapos naaagaw lang din sa inyo or when working with a team na-affect ba yung collaboration when it comes to taking credit or na-recognize ba yung efforts nyo when the time comes na mag-represent kayo ng output nyo? May mga ba dyan? Gusto mag-share? Huwag ka mahiya magtawag, Vince. Okay lang. Ikaw po, Ate Elaine. Meron kayo naisip? Si Elaine, maraming hinanakit yan. Go. Paano ba? Nag-iisip nga ako ng instance. Wait lang kanina pa ako nag-iisip eh. Kasi kung ako mag-iisip, naisip ko lang naman yung mga ACADS eh. Kasi for sure. Yun naalala ko sa ACADS kasi usually ako yung nagiging leader. Pag sa groups, ganon. Tapos sa work, siguro yung ewan ko parang applicable din to dun sa last law. Yung na-discuss natin. Yung kumbaga, ako kasi pa nagtuturo ako sa mga newbie kasi siya. Tapos parang kasama ko siya dun sa department. Tinuturo ko din yung mga may mga tricks ko ganyan. Tips and tricks, gano'n. Tapos ngayon, tinasting ko siya na, ganito gawin mo, ganyan-ganyan. Tapos nung ginawa niya, yung advice ko, ganyan. Tinake niya na tapos napuri siya ng mga boss. Tinake niya yung credit sa kanya lahat. Gano'n. Parang hindi man lang ako na-acknowledge na, tinulungan ako ni Elaine, ganyan. Pero wala lang naman sa akin yun, hindi naman big deal. Kasi syempre, as part of, tinitrain ko nga siya eh. So, yun yung goal na para pare-parehas kami na alam mo yun, mapansin ng boss o maayos yung trabaho, ganyan. So yun, yun lang naman sa akin. Okay lang naman yung ganun. Wag lang yung sobra na kunyari. Siguro sa design, yun na lang, sa design, sige sabihin natin, sa graphics, ganyan. Kunwari gumagawa akong design, tapos may papakailaman, ako talaga ng ganun, big deal talaga sa akin yun. It's like stealing for me. Ganun. Tapos, kunwari, guguluhin okay, mo. Okay, dahil yan, tatawagin natin sa stage si Eds. Tatawagin natin sa stage si Eds. Eds, anong masasabi mo sa... Open forum ba to? Open forum to, Eds. Sorry. Okay, guys, bye. Wala, yun lang. Yun lang yung sa akin, yung issue. Pero aside from others, may pagka-OC kasi talaga ako pag sa design. Yun lang. Kapag syempre, kumbaga parang punta ka sa resto, umorder ka ng pagkain, tapos kunwari may mali, syempre, or parang may kulang, hindi naman na pupunta ka dun sa loob ng kitchen, tapos ikaw yung maghahalo, di ba? Ikaw yung magluluto. Syempre, sabihin mo doon sa chef na kung ano yung mali, ano yung kulang, ganyan, para ayusin niya. Yun lang naman. Open forum. Yun sa akin. Okay, back to you, Zar. Charing. Same question ba? Same question. Nandiyan lang naman yun. Yan yung identify when, okay, buti na may time na mag-isip ng scenario. Ano ba? Nawala ulit sa isip ko.
Pero siguro, dati din sa ACADS, naalala ko tuloy yung sa senior high namin na research. Kasi like, kasali kasi ako sa like research grant. So, separate yun from ACADS. Para ano siya sa technopreneurship, yung mga hackathon, ganun. So, yun yung pinupost ko na maging research namin sa second sem, ganun, for senior high. Tapos may groupmate kami na legit nag-report pa siya sa prof talaga na hindi daw kami tumulong or anything. Parang ang severe lang ng situation. Kasi nagreklamo siya doon na wala kaming ginawa. Pero yun talaga yung topic namin na kami yung gumawa, first sem pa lang. So like, what are you talking about? May budget pa yun, binigyan na kami ng grant and all. Tapos naki-ride on lang sila. Ang funny lang. So I think yun yung sobrang what the hell moment. Let it all out. Legit, pumunta kami sa guidance counselor to sort it out. Kasi yung nanay niya, sobrang galit sa amin. Na wala daw kami kwenta. Like, may problema yung nanay niya. Oo. Tapos, yung groupmate ko, yung partner ko sa grant na yun, yung nanay niya pumunta din sa guidance counselor. Pero ayaw talaga nila na like mag-go against sa nanay ng person na nag-complain na wala daw kaming kwenta. So like, what? Anyari dun? Wala lang. Like, okay, sabi lang nila na, okay, we will shish it lang. Ewan ko. At least natapos na yun. And nakapag-graduate naman kami in peace. Pero ang intense lang na bakit may ganun. Grabe yun. Buti hindi kayo I like na... on senior high before ako grumad. Buti walang nangyari sa inyo. Grabe talaga yung mga tao. Na-realize ko na may ganun pala. Pero feel ko may problem siya mentally, kaya ganun. Pati yung nanay, feel ko may problem. So, sinasabi mo ba, Zar, na baliw siya? Honestly, oo. Ang extreme kasi. Hindi siya normal. Legit. First time ko mag-guidance counselor. Legit. Ayaw lang talaga pumunta ng nanay ko. Sabi na wala na. Sayang. Zar, dapat ako yung tinawag mo. Inaway ko yun. Sayang. Kailangan natin yung opportunity na yan. Sabi niya, Oo, kaya nga, na namin yun. Dapat tinawag mo kami ni Jana para kami yung lumaban sa kanya. True. Eh di Malakas. sana umiyak ako doon, nagdrama ako, kinasuhan natin sila. Ganon, B. Sayang. Sayang ang opportunity. Ang funny lang looking back na may ganong scenario pala. Yeah. Grabe naman talaga yung high school. May school talaga yung research ko sa senior high kasi sa grade 11 may research din. Tapos yung nangyari doon, nung sinubmit namin yung research, yung groupmate ko na nag-submit kasi pumunta ako ng Cebu. So, iniwan ko siya sa classmate ko para mag-submit. Tinanggal nila yung name sa isang groupmate namin kasi wala daw ambag. Oy, sorry. Tapos, sana kaklase niyo ako. Gusto ko yung mga ganyan nagreklamo yung groupmate na yun, like legit sa advisor na galit siya. Oh my God. Tapos wala nang tao kasi umuwi na lahat. Nasa Mindanao yun na yung iba sa summer. So ako na yung nagpumunta doon sa advisor, nag-explain bakit ganon. Ang dami nangyari sa research. Ibang case naman yun. Grabe. Hindi naman naulit, no? Kahit sa work, hindi naman naulit. So far, buti naman hindi siya naulit. Wait ka lang daw, Zar. Sabi ni Vince. Sabi ni Vince, hindi pa. Wait ka lang, Zar. Hindi pa. Numero lang daw si Vince. Wait lang. Hindi pa. Sana hindi ever. Pero yung sa inyo, wala naman kayong iba dyan na sa ibang Ako na lang, work. Vince. Kasi baka mahirap na yung tanong mo mamaya. So, sasagot na ako ngayon. Since yung kay Elaine tsaka yung kay Zar, related sa school, siguro yung akin sa work, na-encounter ko before, na may nag-take ng credit ng idea na na-share ko sa kanila. Tapos sila yung nagsabi doon sa boss namin. Tapos tinita na yung credit ng idea na yun. Nung time,
parang ilang beses na rin siya nangyari sa akin. Kaya nga na parang alam ko, nabanggit ko na rin to somehow sa book club na ginagawa ko na siyang test of loyalty sa mga friends ko, sa mga teammates ko, if may mga credit grabber. Kasi di ko rin talaga gusto yung mga credit grabbing people. So yung first time na nangyari siya sa akin, hindi pa ako ganun ka-strong as a person na parang kinimkim ko lang yung sama ng loob. Tapos nagtanda na lang ako na hindi na ako magkikwento sa ever since kukulamin kita, hindi masarap yung ulam mo habang buhay, gano'n. Pero nung kinatagalan sa pagtatrabaho, tapos medyo parang napagod sa buhay, kapag may nag-grab na ng credit from me, talagang nagiging confrontation na ako na person. Like, usap tayo, tapos may hawak akong patalim. Bakit mo kin-credit grab yung idea ko? Marahas na pala. Pero hindi, kasi dati talaga, parang hindi rin ako comfortable na nagko-confront ako ng mga ganon. Kasi parang feeling ko, ay, idea lang naman yan. Mali mo naman talaga, naisip niya yan in hindsight. Tapos parang, inisip ko lang na kin-Reddit grab niya. Pero eventually, parang na-realize ko na parang, you have to stand in your ground. And you have to claim something na you know is from you. Parang kasing worth mo din yun eh. Yung ideas mo, yung input mo, yung kumbaga value mo yun na kinukuha ng ibang tao when they're taking credit dun sa output na yun. So yun, natuto kong mag-confront ng tao. Like, I talk to the person in front of everyone para mapahiya talaga siya. Kasi wala kasi akong hiya. So, pwede tayo mag-usap sa harap pa sa CR, sa harap pa ng mama mo, papa mo, lola mo, sarap ng Diyos, gano'n. Talagang i-confront ko siya, like, tas hindi ako magpapakyut na parang, uy, parang may ginawa. Sabi ko, bakit po ninakaw yung idea? Like, ninakaw yung term na ginagamit. Taken aback agad yung kausap ko, gano'n. Tapos, step to ensure proper recognition. Ayun, talagang ginagawa ko siya in public, yung pag-call out. Not because I'd like to start parang a conflict or parang away, pero I'd like people to know na hindi nyo pwedeng kunin yung credit from you, bitch, gano'n. Parang lang bitch. Pero yun, so like people are aware na I am not comfortable sa mga gano'n, so hindi na nila ginagawa sa akin kasi kino-call out ka talaga like in a group na, ninakaw mo yung idea ko, gano'n. Like walang isip-isip, bala ka i-process mo yung nararamdaman mo, gano'n. Ayun lang po, thank you very much. Happy. Strategic silence na lang po ba ngayon? Oo, tapos pray na lang kay Jesus. Kay Jesus na lang tayo makapit na yan. So meron tayong hinayaan na lang. Well, si Char kasi, I guess gusto mo na lang may tawid yung yung research na yun. Si Zard kasi yung mga more personal stuff. Zard, kung tropa mo ko, tinan mo, binlock ayang ko yung kaklase mo na. Puro mo saan siya nakatira yan. Wala naman akong pake. Pero yung friend ko talaga, yung groupmate namin na tinanggal talaga yung name. Kaya nagalit tuloy sa amin. Mulit na talaga yung subject na yun. Oo. So yun lang naman yung sa law number 7. Ganoon kadali manako yung mga ideas. Important din yung strategic silence. Tapos, if ever man mag-share kayo, I guess, if super important din ng idea na yun sa inyo, you should do your best din to protect your credit for it and get your compensation kasi sayang. Siguro, may add lang ako na tip. Bilang isang credit whore. Wow! Sa akin kasi, I make sure na when I propose an idea, medyo solid na siya. And I share it with the group para meron akong witness. So, siguro tip ko lang din yun sa lahat na parang wag ka mag-confide lang or magbigay lang ng idea mo. Especially if it's half-baked. Para, yun yung mas ayaw ko, yung ginagawang stepping stone yung idea ko. Yung parang, you're not original. That's me. Yung ganon. So, I make sure na medyo buo na yung idea ko when I propose it. And I propose it to a group para meron akong witness. So, iwas na lang din sa mga credit grabber. Also, if your friend is a credit grabber, that's not your friend. So,
Choose a new circle. Ayun lang. Thank you. Actually, maganda yan. Kasi, medyo, parang related din yan sa law number 8. Which is, make other people come to you, use bait if necessary. Uy, sorry. Natawa ko kasi hindi ako sanay. Yung energy ni Vince, sobrang calming. Para akong, mag-yoga after. Ganun. So guys, deep breaths. Inhale. Pwede kang therapy. Nagkalatis. Parang naging therapy session na lang to. What made you feel that way? Tell me more about that. Pero yung sinabi ni Kuya Earl, related din siya dito kasi law number 8 is also about controlling your situation din. Medyo mahirap yung i-interpret yung nasa libro kasi ang tawag dito, it was about fighting din or wars. Tapos paano ko i-interpret to? Wala naman tayo sa bakbakan. Pero binasa ko pa siya ng konti tapos sabi, okay. It's about controlling then your situation, your emotions. Kasi yung example sa book, naging impulsive din kasi naging impulsive din yung mga naging example doon. I think si Napoleon yung naging impulsive. Pero si Talleyrand dun sa book na yun, naghintay lang talaga siya. Gustong-gusto niya yung mag-protest na ipatanggal si Napoleon or i-exile siya. Pero hinintay niya yung opportunity para mas magkaroon ng better chance na ma-prove sa tao na hindi bagay si Napoleon. Pero yung biggest takeaway ko doon ay kailangan mo talaga i-control yung emotion mo. Kasi kahit sa love life, minsan emotion talaga gets the better of you. Tapos pagpikit mo, nawala na siya kasi sa mga nasabi mo, ganun. Umugot. Pero yun yung Vince. Guys, ligawan nyo na si Vince, please. Maintain your composure lang. Tapos assess your situation. Dapat kontrolado mo. Dapat hindi ikaw yung nilalaroan. Hindi ikaw yung nilalaro. Dapat ikaw yung naglalaro. Huh? Ay, tari, player. Grabe naman. Player naman pala to si Vince. Di naman nagsabi. This is the name of the game kay Vince. Grabe naman. As a player pala si Sir. Take away, be a player. Oh. Ayun bagay na bagay dito yung context ng dating. So, hindi lang siya sa business. Kasi sa business negotiations, client negotiations, ganun. Siyempre, kailangan kontrolado mo yung situation doon. Pero nakalimutan ng iba yung dating, yung friendship. Para may isi-share si Ninang, may isi-share siya na gano'n siya. Sige po. Ano yun? Para mag-share si ate ng dating advice. Akala ko naman may isi-share ka, nag-unmute ka kasi. Siguro related din sa ibang sa work. Na-take advantage na ba kayo in some way? Parang hindi sa work yung question ni Vince. Parang broken-hearted pa rin si Vince. Sa business to? Okay, professional okay. Guys, context. kayo naman professional daw siya today. Professional context, na-taken advantage na ba kayo? Pinaglaruan na ba kayo? Grabe naman yung pinaglaruan ka sa work. As a toy sa office, ganun. Ba't kasi nandiyojowa ka, Vince, ng workmate? Yan ang sinasabi ko sa'yo. Alam mo, Vince, huwag ka magjowa ng workmate. Pag nagjowa ka ng workmate, mag-resign kayong dalawa. Para, loophole, hindi kayo mag-workmate. Tuloy pa rin na jowa. Ganon. Mindset ba? Mindset. Yung pala yun. Namatay yung video ni Jan. Ay, sorry po. Namatay. Ako na lang po mag-share para hindi
Sure. Ayan. Yan. Kasi Law 8, ano ba yan? Yung tagline, di ba dyan, make other people come to you, tas parang bait if necessary. If naalala niyo yung sinasabi ni Ate Eloy, we don't chase, we attract. So, Attack. We attack. we attack. We attract. So, parang yun yung simplified term nitong law na to. So, parang sinasabi niya na wag mong hahabulin. In term of sales or kahit panliligaw, wag ikaw yung maghahabol because you have something valuable. So, dapat ikaw yung lapitan nila. So, it applies to love life. Well, it applies to, ito sa VC, na there are some things na, di ba nga, pag sabi ni Ate Eloy, well, for me, is pag kumakausap tayo ng leads, is huwag kang habol ng habol. Kasi kung kailangan ka nila, sila yung lalapit sa'yo. So, you have to use it to your advantage. So, yan. So, yun yung pagkaintindi ko kasi ng Law 8. Na you have to draw others to, you have to draw others' attention because you have something an advantage, you are valuable, and since you are at that advantage, you can control the situation at hand. So, yun yung easiest terms niya kasi nga, di ba, yung pag binasa mo yung book, puro digmaan. So, yun yung term niya when it comes to this. Tapos, if I apply yung mga nilagay ni Vince dito sa reflection of awareness, dapat you have to be aware kung ano yung what is something valuable you bring to the table. Alam mo kung ano yung meron ka kasi if you are aware of that, you can use that to your advantage. So yun. So yun na yan, pag sa love life, syempre pag ikaw yung habol ng habol, may mga taong ayaw niyan kasi you look desperate. Galing yan kay Janelle. Maniwala kayo kay Ja. Ganito lang, Dr. Hart. Nagpapatotoo si Janelle. Makinig kayong mabuti. Apply na. Bahala na kayo. Kasi na-realize niya na, oo nga, ako yung naghahabol. Kaya pala. Huwag kang habol ng habol. Hayaan mo ikaw habulin. Excuse me, hindi naghahabol si Janelle. Ako hinahabol. Pero single din po si nahabol siya. Single din po si Janelle. So, kung ano. Oo. Ligawan niyo din. Gamitin niyo po yung Law 8 para maligawan si Janelle. I-message niyo po siya. Tapos pag mag-reply siya, huwag kayong magre-reply ulit. Oo. I-apply niyo po yung 48 laws of power pag liligawan niyo si Janelle. Client lost. Yun na yun. Siguro mag-double down lang ako dun sa kay Ja. Ano rin siya, applicable din siya in general sa relationships. Yung parang mas magiging interested sa sarili mo on how to grow yourself, how to develop yourself, para you draw other people instead of putting too much energy in being interested on other people. Siguro isa rin yun dun sa interpretation ko ng Law 8 na minsan kasi we get drawn to other people's agenda because we don't focus on ourselves too much. Parang mas nagfo-focus tayo sa ibang tao. So, ano rin yun, nagiging natin siyang downfall, hindi lang sa work, minsan sa yun, ito sa business relations kaya nung na-mention ni Ja, huwag tayo maghabol ng kliyente kasi the right clients will come to us. It's also applicable sa sa love life, sa friendship, parang the right people will come. So whether that's your partner or that's your circle, the right people will come. Or if you're aspiring to be an influencer or something, your right audience will come. Hindi mo siya kailangan ipili. Parang ganun. So, parang mag-zone in ka lang doon sa sarili. Lang, Vince. Tapos, dagdag ko lang din. Parang isa ko pang na-pick up. Aside from awareness sa self din, awareness din sa sa surroundings. Socially, especially. Kasi, pwede rin, minsan may mga taong na to take advantage na hindi nila alam. Tapos, yung iba na lang din magpo-point out na, uy, okay lang ba? Hindi mo ba na-realize na ginaganto ka ng friend mo, ganun. Which is, may blind spot din naman
tayo sa mga ganun. Minsan hindi natin na-realize. But it's good to be aware din para sa sake din natin. Para at least tayo, hindi tayo ma-drain or mauubusan ng kung ano man meron tayo. To the point na wala nang tira. Si Kuya Edge. Kuya Edge, asa nga na? Yes, hello po. Na kuya pala ako. So ano po, sa akin, ang na-realize ko rin talaga more on sa low 8 is yung self-love din po. Yung parang kasi yun yung pinaka-wholesome. Single din po yan. Single din po si Edge. Kaya self-love. Pagawan niyo rin po siya. Kasi with parang people will get interested in you if you're also interested in yourself. Kung ikaw mismo hindi ka interested sa sarili mo, paano nila ma-appreciate? Paano magpipick yung ideas ng ibang tao sa iyo? Parang ganoon. Yun yung pinaka yun na-imagine ko sa law na yun. Siyempre, yun nga, madugo yung mga examples nila. Pero pag sa normal life, kaya, yun lang po. Thank you. So, in short, see value in yourself and don't get taken advantage of, especially in love life. Pag talaga si Vince nagsasabi, parang lalim talaga ng hugot. Parang hugot na hugot si Vince. Broken hearted ka pa, Vince, no? Next week!